Yan guys, good morning. Good morning again. So bagong video naman tayo, no? So pag-usapan natin itong EPIRB guys. So isa sa life-saving appliances sa barko is yung EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacon, no? So ang type ng EPIRB natin on board is Jutron, no? So actually binimaintain ito ni second mate as part na rin ng kanyang GMDSS equipment, no? Tapos kasama ito ng SART dito sa bridge, no? Kasi as per SOLAS dapat malapit ito sa bridge. Dito siya sa labas ng wings, yan kung mapapansin nyo. Nandito siya sa labas nakapwesto. Then yung SART nandun sa loob ng bridge, no? Ito yung EPIRB, ito yung nagbibigay ng position natin sa shore station once na merong distress na nangyari o kaya nalunod yung barko, no? Nagsisend ito ng information papunta doon sa satellite, no? Sa COSPA-SARSAT na satellite, no? Tapos yun naman ang magpapasa ng information sa shore station, no? Tapos as per SOLAS dapat na activate ito, no? Automatically at saka manually, no? So tingnan natin kung ano yung EPIRB, ng itsura ng EPIRB sa loob, no? So naka-bracket ito, then tingnan natin yung itsura niya sa loob. Yan. Yan ang itsura niya guys, no? So merong HRU dito. Tapos ito yung EPIRB, no? Bali yung manual operation niya, yan yung dadalhin nyo sa lifeboat, no? Tapos isi-switch on nyo, no? Then yung automatic naman, so meron niyang contact points dito, no? Na pwedeng pag nabasa ito ng tubig alat dito, hindi masyadong makita eh. Yan. Kabilaan yan. Once na nabasa yan ng tubig, automatic mag-activate itong EPIRB natin. So meron tayong HRU dito na example lang, pag hindi nyo na nadala yung EPIRB, no, sa abandoned ship, kumbaga hindi na kinaya, naiwan na lang to sa barko, hindi na nadala to doon sa lifeboat. Then once na malunod yung barko o sa distress, no, pag sa lalim na 1.5 to 4 meters, itutulak to ng HRU. Yan, mag-activate ito ng HRU, itutulak niya yung EPIRB palabas, then lulutang ito sa tubig, no? Pagka lutang ito sa tubig, nabasa itong contact points niya, mag-activate ang ating EPIRB, no? Ito yung magbibigay ng signal doon sa satellite. Kaya na automatically nag-activate din to, no? Pwede rin to, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung manual operation nito, dadalhin nyo, then isi-switch on nyo. Pero kung wala na talagang time, pwede nyo rin itong ihagis sa dagat na lang, kasi once na mabasa itong contact points niya, mag-activate din to, no? So ulitin ko, merong HRU dito, 1.5 to 4 meters na lalim, itutulak to ng HRU palabas, then lulutang na to sa tubig, no? Yan, kaya mag-activate na siya. So paano ito nagbibigay ng signal? So nag-ooperate kasi itong EPIRB na to sa 406 MHz, no? Then meron tayong satellite sa taas na pinapadalhan itong EPIRB ng signal, which is yung tinatawag na COSPA-SARSAT na satellite. Then yung satellite na yon, ipapasa niya yung information papunta doon sa LUT na tinatawag, or Local User Terminal, no? Then yung Local User Terminal na yon, ipapasa niya ulit yung information nyo papunta doon sa MCC. Yun na yung magpi-prepare ng mga kung ano yung mga kailangan yung rescue, no? Then ipapasa ngayon ng MCC. Pag ready na lahat, ipapasa na ng MCC doon sa Rescue Coordination Center o yung tinatawag na RCC. Yun na yung magre-rescue sa inyo. Yan. Yun yung process ng pagpasa ng mga information nyo papunta doon sa shore station, no? Then sa master release natin, merong isang crew na in charge dito para dalhin ito sa lifeboat. Yung sinasabi ko kanina, no? During abandoned ship, merong isang crew na in charge magdala nito sa lifeboat. Guys, meron namang na a-activate to, no, na false activation ito. Meron minsan na false alert, no. Yun yung pag minsan may nagwa-washing dito sa taas, no, nabasa ito accidentally, din
mag-activate siya ng false alert. So yun yung ginagawa nila kapitan pag nasa bridge, yung cancellation of distress alert, no, ginagawa nila sa GMDSS. So yun lang sa ngayon guys, yan lang ang basic operation ng ating EPIRB, no. Sana meron kayong kaunting natutunan o kita nyo kung ano yung actual na EPIRB sa barko, yung itsura nya. Yan. So ayun, maraming salamat guys, at kita-kita ulit tayo sa sunod na video natin. Thank you.